Sa silong ng katahimikan ng gabi, sa ilalim ng malamlam na buwan at marahang ihip ng hangin, ako'y nananaghoy, hindi sa tinig, kundi sa damdamin. Ako si Maria Clara, anak ng isang kilalang pamilya sa San Diego. Ngunit sa likod ng aking pagngiti, ako'y isang aninong itinago ng kasinungalingan. Ako'y isinilang sa marangyang tahanan, pinalaki sa dasal, sa awit ng rosaryo, at sa mga salitang puspos ng kabaitan at dangal. Ngunit hindi ko alam na ang dugo sa aking mga ugat ay hindi kay Kapitan Tiago, kundi kay Padre Damaso, ang paring nagturo sa amin ng kabutihan, ngunit siya ring naglagay ng mantsa sa aking pagkatao. Maria Clara, sino ba talaga ako? Isang larawan ng dangal, isang huwaran ng kagandahang asal, o isa lamang palamuti sa lipunang nilulunod ng pagkukunwari? Lagi nilang sinasabi, ako'y mabait, ako'y banal, ako'y dapat tularan ng kababaihan. Ngunit sa ilalim ng sutlang palda't maputing belo, ay may pusong sinikil, damdaming kinadena, at pag-ibig na pilit kinalimutan. Crisostomo, ikaw ang sinag ng aking kabataan, ang pangarap kong makasama habang buhay. Sa ating mga titig ay may pangakong walang salita, ngunit tapat. Sa bawat liham mo ay may patak ng pag-asa, ngunit ang tadhana'y likas na kalaban ng pag-ibig natin. Paano ko matatanggap na ang pag-ibig ay kasalanan sa mata ng mga may kapangyarihan, na ang isang taong may adhikain para sa bayan ay ituturing na taksil, habang ang tunay na mga salarin ay nakasuot ng sutana o uniforme? Dumating ang mga araw ng pag-aalsa at pagkalito. Si Ibara'y tinaguri ang erehe at kaaway ng Diyos. Dahil dito'y pinagbawalan na akong makita siya at ako ay ipinagkasundo sa iba. Inalok ako ng kasal kay Linares, isang lalaking hindi ko minahal, ngunit ipinilit ng lipunan. Sa bawat araw ng paghahanda, nararamdaman kong nililibing ko ang sarili kong kalayaan. Hanggang isang gabi, dumating sa akin ang balitang patay na si Ibarra, tinakasan ng buhay. Noon, tuluyang namatay ang natitirang liwanag sa aking puso. Pinili ko ang kumbento kaysa pakasal sa taong hindi ko gusto. Ako'y pumasok sa kumbento, hindi bilang anak ng Diyos, kundi bilang bihag ng lipunang walang pakialam sa tibok ng puso ng isang babae. Akala ng lahat, sa loob ng mga pader ng simbahan ay may kapanatagan. Ngunit hindi nila alam, doon ako lalong nabihag. Doon sinakal ang aking kaluluwa. Doon pinunit ang huling hibla ng pag-asa. Ama ko, o dapat ko bang tawagin kang ama? Kung nalalaman mo lamang ang bigat ng lihim na iyong iniwan. Ikaw ang aking dugo, ngunit hindi ikaw ang aking liwanag. Dahil ang liwanag ay isinisilang sa ngalan ng pag-ibig, hindi ng kasinungalingan. Sa gitna ng dilim, ako'y sumisigaw sa katahimikan.
Hindi ba't karapatan din ng isang babae ang umibig ng malaya? Hindi ba't ako rin ay anak ng bayan? Bakit tila sa lipunang ito, ang babae ay isang alay lamang sa dambana ng pamahiin at kapangyarihan? Hindi ako santa. Ako'y tao. May damdamin, may pangarap, may mga gabi ng pagluha sa ilalim ng unan at mga umagang pilit ngumingiti sa kabila ng kalungkutan. Ngayon, habang minamasdan ko ang mga bituin, iniisip ko, may pag-asa pa kaya ang bukas? Kung ako man ay di na makalaya sa pader ng kumbento, sana ang ibang Maria Clara ay hindi na sumunod sa aking yapak. Sana sila'y makapagsalita, makalaban, makapili ng sarili nilang kapalaran. Sa aking katahimikan, naway marinig ninyo ang aking sigaw. Ako'y babae, ako'y may karapatan, ako'y may puso, ako'y tao. Ako si Maria Clara, ang babaeng minahal at nakalimutan ng kalayaan, ang anak ng kasalanan, ang simbolo ng dalisay na puso na pinatahimik ng lipunan.